Nagsimula sa Romania, si Prince Vlad ay maligayang ikinasal kay Elisabetta. Bilang tanda ng kanilang pagmamahalan, binigyan ni Vlad si Elisabetta ng isang maliit na music box. Isang araw, ang kanilang ginagawa ay nagambalan ng mga kabalyero na humihila kay Vlad palayo dahil kailangan nila siya sa labanan. Ang bansa ay nasa digmaan, at dahil malapit na ang kalaban, inutusan ni Vlad ang kanyang mga tauhan na dalhin si Elisabetta sa isa pang kastilyo para sa kaligtasan. Bago umalis, si Vlad ay biniyayaan ng papa at humihingi ng banal na proteksyon para sa kanyang asawa. Sa kagubatan, sinasamahan si Elisabetta sa bagong lokasyon. Sa kasamaang palad, isang kalaban na sundalo ang nagtatago sa mga puno at agad niyang pinabagsak ang dalawang gwardya na may mabilis na putok ng pana. Ang iba pang mga gwardya ay naghahanda sa pakikipaglaban at pinona si Elisabetta. Sa labas ng kakahuyan, binasag ni Vlad ang isang bungkus ng mga bar-aisles ng langis upang magsimula ng apoy na nagsisilbing linya upang mapanatili ang hukbo ng kaaway. Nagsimula ang isang matinding labanan at sa lalong madaling panahon ang mga lalaki mula sa magkabilang panig ay namamatay sa lahat ng dako, ngunit ang hukbo ni Vlad ay malinaw na may kalamangan. Sa mahusay na kasanayan at pagtutulungan ng magkakasama, nagsusumikap silang manalo sa laban. Ilang sandali pa, lumitaw si Vlad at ang kanyang hukbo sa harap ng kaaway na hari na ang lahat ng kanilang mga kalaban ay nakatusok sa kanilang mga sibat. Ang sandali ay nagambala ng ipaalam kay Vlad ang tungkol sa pag-atake sa kanyang asawa, kaya umalis siya upang hanapin siya. Samantala, mabilis na nakasakay si Elisabetta habang hinahabol siya ng mga kalaban na sundalo. Ang lugar na ito ay kilala bilang kagubatan ng mga lobo, at libu-libong mga bitag ng oso ang nakatago sa ilalim ng nyebe. Dalawang sundalo ang ibinaba ng mga bitag na ito habang si Elisabetta ay mahusay na nakaiwas sa kanila. Nakalulungkot, ang kanyang kabayo sa kalaunan ay nahuli din sa isang bitag, at siya ay nahulog, na nagpapahintulot sa mga kaaway na palibutan siya habang maingat na sinusuri ang mga bitag gamit ang kanilang mga espada. Sinubukan ni Elisabetta na lumayo upang makatapak din ang bitag. Nang dumating si Vlad, ang kanyang kabayo ay dinala rin ng isang bitag ng oso. Nagpatuloy siya sa paglalakad at hindi nagtagal ay nakikipaglaban siya sa dalawang kalaban na sundalo, na mabilis na pinabagsak ang mga ito. Inihagis ni Vlad ang kanyang espada para patayin ang lalaking papalapit kay Elisabetta, at aksidenteng nasaksak din siya ng espada. Isang umiiyak na Vlad ang yamakap kay Elisabetta habang siya ay namatay. Makalipas ang ilang sandali, muling binisita ni Vlad ang papa at nagrants laban sa Diyos. Dahil sa hindi pagprotekta sa kanyang asawa, kahit na si Vlad ay gumagawa ng maraming pagpatay sa kanyang pangalan, gusto niyang bumalik si Elisabetta at humingi ng isang himala na hindi maibigay ng papa. Galit na galit, pinatay ni Vlad ang papa gamit ang isang krusipiho at sinabing hindi na siya susunod sa Diyos maliban kung ibabalik si Elisabetta. Biglang lumakas ang hangin sa silid at nagsimulang umiyak ang estatwa ni Jesus, ngunit mukhang proud si Vlad. Kailangang hilahin siya ng kanyang takot na mga tauhan palayo sa simbahan. Pagkalipas ng 400 taon sa France, bumisita ang isang pari sa isang psychiatric clinic para kausapin si Dr. Dumont, na nagsabing mayroon siyang napakaselan na kaso na ikinababahala pa nga ng reyna ng England. Naglalakad ang mga lalaki sa mga corridors ng klinik kung saan 12-12 ng mga baliw ang nagkakamali at marahas silang kinaladkad ng mga doktor. Sa kalaunan, tumawid sila sa isang bakal na pinto na naghahatid sa kanila pababa sa isang lagusan patungo sa isang selyadong silid kung saan nakakulong si Maria. Siya ay isang babaeng Italyano na engaged sa dakilang pamangkin ng reyna, at dahil siya ay tumutol sa isang simbahan, ang kasal ay ginanap sa ari-arian ng pamilya. Gayunpaman, ang lalaking ikakasal ay nagdala ng isang obispo upang basbasan ang unyon, at ang pagkakita sa kanya ay napuno ng histerya si Maria. Ang mga tala ay nagsasabi na siya ay ipinanganak noong 1759, na imposible dahil ito ay nangangahulugan na siya ay 130 taong gulang. Ang kanyang edad at ang kanyang allergy sa Diyos ay nagpapaisip sa kanila kung siya ay isang nilalang ng dyablo. Habang pinag-uusapan ng mga lalaki ang kaso, nagising si Maria at sinitset sila. Ang pari ay tumingin ng malapitan at napansin ang kanyang mga pangil. Kaya, napagpasyahan niya na siya ay isang vampira. Ipinaliwanag niya na siya ang unang nahuli ng buhay at ang mga vampira ay maaaring lumabas sa liwanag. Upang patunayan ito, binuksan niya ang bintana at agad na nasunog ang balat sa araw. Kapag itinaas ng pari ang isang krusipiho sa harap ng kanyang mukha, nasusunog ito. Pagkatapos, pinutol niya ang daliri ng katulong ni Dr. si Simon, at nagbuhos ng ilang patak ng dugo sa bibig ni Maria para makipagtulungan siya. Sinuri ng pari ang kanyang leeg at nakita ang mga marka ng kagat na nagpabago sa kanya bilang isang vampira. Ipinaliwanag niya na ang simbahan ay nakikipaglaban sa mga vampira sa loob ng maraming siglo, ngunit hindi pa rin nila nahanap ang nagsimula ng lahat. Desperado para sa karagdagang dugo, binanggit ni Maria na ang unang vampira ay ang kanyang Panginoon. Siya ay isang prinsipe na malapit nang dumating sa lungsod upang hanapin ang kanyang prinsesa.
Samantala, ang notaryo na si Jonathan ay naglalakbay sa isang kagubatan sa gabi. Biglang pinahinto ng driver ang coach at sinabing hindi na siya makakalakad pa dahil malapit nang lumabas ang mga lobo, kaya iniwan niya si Jonathan kasama ang kanyang mga bagahe, isang sulo, at isang krusipiho. Tinapos ni Jonathan ang kanyang paglalakbay sa paglalakad habang pinipigilan ang mga lobo gamit ang sulo. Sa kalaunan, nakarating siya sa isang malaking kastilyo. At kapag tumawid na siya sa entrance, automatic na nagsasara ang gate sa likod niya. Ang isa pang pinto ay bumukas at nagsasara ng mag-isa, na nagpapahintulot kay Jonathan na makapasok sa isang silid kung saan ang isang tao ay naghihintay sa balkonahe na biglang nawala. Biglang nagulat si Jonathan nang may sumulpat na matandang lalaki sa likuran niya. Itinapon ng lalaki ang sulo at binuksan ang mga ilaw bago ipinakilala ang kanyang sarili bilang Prinsipe Vlad, na kilala rin bilang si Dracula. Ang mga lalaki ay nakaupo sa mesa, at si Jonathan ay masaya na kumain ng masasarap na pagkain, ngunit si Dracula ay wala. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, nagpadala si Dracula ng isang plato kay Jonathan, na sa tingin niya ay isang dahil lamang ito. Pagkatapos, si Jonathan ay naghanap ng ilang papeles sa kanyang bag, at habang siya ay ginulo, pinatay ni Dracula ang isang daga gamit ang isang tinidor. Dinudurog niya ito gamit ang kanyang kamay para ibuhos ang dugo nito sa kanyang tasa at inumin. Ipinaliwanag ni Jonathan na ang country na kanyang kinakatawan ay interesado sa pagbili ng isang lumang abbey sa Paris na pag-aari ni Dracula, umaasa na gawing hospital ito. Habang naglalabas ng mas maraming papeles, aksidenteng nalaglag ni Jonathan ang krusipiho. Nang tanungin siya ni Dracula kung siya ay isang mananampalataya, sinabi ni Jonathan na hindi at ibinahagi na ibinigay ito ng coach sa kanya. Gamit ang isa pang titik ng kanyang kamay, itinapon ni Dracula ang krusipiho sa apoy at ginulat si Jonathan sa pamamagitan ng paglitaw sa kanyang tabi, na nagsasabing oras na para matulog. Matapos dalhin si Jonathan sa kanyang mga silid, hiniling sa kanya ni Dracula na huwag lumabas ng silid sa gabi. Pagkatapos ay bumalik si Dracula sa silid kainan at nagpatugtog ng ilang musika bago sinabihan ang isang gargoyle na panoorin siya. Nakahanap si Jonathan ng isang libro sa silid at tiningnan ang teksto na nagpapaliwanag sa kasaysayan ng kastilyo. May drawing ng batang Vlad, pero nawawala ang portrait ng prinsipe. Samantala, binisita ng pari ang nobya ni Maria, si Henry, at sinabi sa kanya na malusog si Maria, ngunit ginagawa pa rin nila ang pag-alis ng kasamaan sa kanya. Pagkatapos ay hinanap ng pari ang silid ni Maria para sa higit pang mga pahiwatig. Kabilang sa kanyang mga bagay, nakita niya ang nawawalang pahina ng libro na may larawan ni Elisabetta. Sa kalagitnaan ng gabi, umalis si Jonathan sa kanyang silid. Lamingga-lingga siya sa paligid nang may mapansin siyang ilaw sa likod ng isang pinto, kaya dumaan siya at nakakita ng nakakatakot na hagdan na magdadala sa kanya sa isang magarbong basement. Sa gitna ng silid, nakita niya ang isang kabaong, at nang buksan niya ito, natuklasan niyang natutulog si Dracula. Ang bilang ay nagsasabi sa kanya na hindi siya dapat lumabas ng silid at si Jonathan ay biglang natamba ng isang gargoyle. Nang magising siya, nakita ni Jonathan ang kanyang sarili na ikinakadena. Ibinitin nila siya ng patiwarik at nilaslas ni Dracula ang kanyang leeg para tumulo ang dugo sa isang mangkok. Nang magtaka si Jonathan kung paano nilikha ng Diyos ang gayong nilalang, tumawa si Dracula sa isang nakakagambalang paraan at hiniling ang kanyang huling kahilingan. Gustong malaman ni Jonathan ang kwento ni Dracula at nakita ang ideya na nakakatuwa kaya pinababa siya ng mga gargoyle. Ibinahagi ni Dracula ang nangyari habang inaalala ang libing ni Elisabetta. Ipinaliwanag niya na ginugol niya ang lahat ng mga siglong ito sa paghihintay para sa kanya dahil alam niya na ang mga dalisay na kaluluwa ay maaaring muling magkatawang tao. Ang paghahanap sa kanya ay hindi naging madali. Halimbawa, sa panahon ng itim na salot, kalahati ng populasyon ng kababaihan ang namatay at ang kalahati ay nagtitipon sa mga banal na lugar kung saan hindi siya tinatanggap. Siya ay naging malungkot kaya nagsimula siyang mainggit sa mga tao dahil sa pagkamatay niya. Isang araw, nakatulog si Dracula sa libingan ni Elizabeth. Kinaumagahan, nagising siya na puno ng kawalan ng pag-asa kaya pumunta siya sa pinakamalapit na bintana at sinubukan ang hindi maisip. Gayunpaman, nakaligtas siya sa pagkahulog. Paulit-ulit na sumubok si Dracula, ngunit kahit ilang beses siyang mahulog, lagi siyang nakaligtas. Dahil hindi niya mahanap sa buong mundo si Elisabetta, nagpa siya si Dracula na kailangan niya ng plano para ailapit siya sa kanya. Sa loob ng mahigit isang siglo, nakabuo siya ng isang halimuyak gamit ang pinakamagagandang at mahiwagang bulaklak mula sa mga pinakatanyag na hardin. Sa huli, sinubukan niya ang pabango sa Italia, kung saan ang mga babae ay agad na nagsimulang sumunod sa kanya sa paligid. Ang halimuyak ay napakalakas kaya't si Dracula ay maaaring pumunta sa mga party at gawin ang lahat na sumayaw sa perpektong pag-synchronize sa ilalim ng kanyang kontrol. Isang araw sa Versailles, inakala ni Dracula na sa wakas ay natagpuan na niya si Elizabeth, ngunit ang babaeng nilapitan niya ay hindi niya asawa.
Ang pagkakamali ay nagpaiyak sa kanya at napagtanto na siya ay tumatalon mula sa iba't ibang partido na puno ng alak at kahalayan, ngunit hindi ang aktwal na pag-ibig. Nagpasya siyang huminto sa paghahanap at gawin ito sa iba para sa kanya. Sa kalagitnaan ng party, sinimulang kagatin ni Dracula ang lahat ng babae sa kwarto para gawin silang mga vampira, kasama na si Maria. Pagkatapos, bumalik si Dracula sa libingan ni Elisabetta at binuksan ito. Sinuntok niya ang kabaong para masira ito at natuklasan niyang abo na lang ni Elisabetta ang natira. Nagpasya siyang hindi na muling umalis sa kastilyo. Ang gargoyle ay magdadala sa kanya ng kayamanan at magsisilbing kanyang mga utusan habang ang kanyang mga vampira ay magpapatuloy sa paghahanap. Sa kasalukuyan, sinabi ni Jonathan kay Dracula na mauunawaan niya ang ganoong kalakas na pag-ibig dahil engaged na siya. Ang kanyang locket ay may larawan ng kanyang fiancé na si Mina. Kaya, tumingin si Dracula at naabutan ng emosyon nang mapagtanto niyang ang babaeng ito ay ang reincarnation ng kanyang asawa. Pagkatapos ay nagpasya si Dracula na hayaang mabuhay si Jonathan upang pasalamatan siya sa muling pagsasama sa kanya ng kanyang pag-ibig. Tinawag niya ang lahat ng kanyang gargoyle at sinabihan silang magdala sa kanya ng maraming dugo dahil kailangan niya maging maganda bago makipagkita kay Elisabetta. Sa Paris, ipinakita ng pari kay Dumont ang larawang nakita niya na nagsasabing kailangan nilang hanapin ang isang babaeng kamukha niya para makuha si Dracula. Binasa ng pari ang isang sipi mula sa isang aklat na nagpapaliwanag na maaaring tumanggi ang Diyos na magbigay ng kamatayan sa mga kaso ng kalapastanganan. Gayunpaman, mapapatawad din ng Diyos ang nagkasala sa kaso ng tunay na pagsisisi na mag-aalis ng sumpa. Ibig sabihin, kapag napatay nila si Dracula, lahat ng vampirang nilikha niya ay magiging tao muli. Sa sandaling iyon, pumasok si Simon sa opisina at napansin ang larawan, itinuro na may isang babae na ganoon ang hitsura sa lugar ng mga bisita. Si Dumont at ang pari ay sumugod sa kabilang silid at nakilala si Mina, na nagpapaliwanag na siya ay isang malapit na kaibigan ni Maria. Nagkita sila ilang araw na ang nakalipas sa isang party, at simula noon, hindi na umalis si Maria sa kanyang tabi. Si Maria ay palaging napakabuti hanggang sa kasal nang mawala ang kanyang isip sa paningin ng obispo. Inamin ni Mina na may pagdududa siya sa sarili niyang kasal dahil pakiramdam niya ay hindi siya bagay sa panahong ito. Samantala, lumilitaw si Dracula na nakabalat kayo bilang isang taong walang tirahan, at sumang-ayon ang mga madre na kanluman siya. Gayunpaman, ibinaba niya ang kanyang disguise sa sandaling pumasok siya sa chapel at nag-spray ng kanyang pabango sa isang figure ni Jesus, na naging dahilan upang ang lahat ng mga madre sa abbey ay sumugod sa kapilya. Napaluhod sila habang nalulula sila sa pagnanasa, at sa lalong madaling panahon sila ay bumubuo ng isang tumpok sa paligid ni Dracula upang desperadong hanapin ang kanyang atensyon. Walang pag-aalinlangan, sinimulan silang kainin ni Dracula. Sa kastilyo, naghihintay si Jonathan hanggang sa mag-isa siyang maghagis ng kumot sa ilang mga kasangkapan upang ailapit ang mga ito at maputol ang kanyang mga tanikala. Nang may pumasok na gargoyle, naabutan nitong umaakyat si Jonathan sa bintana. Agad nitong pinutol ang kumot para putulin ang kanyang suporta, ngunit nagawa ni Jonathan na kumapit sa dingding. Ang gargoyle pagkatapos ay nagsimulang subukang abutin siya sa ilang mga butas ng hindi mapakinabangan, kaya isa sa kanila ang hamampes sa kanya ng isang kawit upang siya ay mahulog. Gamulong si Jonathan sa nyebe at huminto ang kanyang katawan sa ibabaw ng nagyayelong lawa. Nang sinubukang sundan siya ng pagmumag, nabasag ang yelo at nalulunod ito, kaya hindi alam ng iba kung paano siya mararating. Nang mapansin ito, nagsimulang maglakad palayo si Jonathan dahil sa takot. Maya-maya, dumating si Dracula sa psychiatric clinic na mukhang mas bata at malusog. Ginamit niya ang kanyang pabango upang kontrolin si Simon at pinatnubayan siya sa silid ni Maria. Sinabi ni Maria kay Dracula na natagpuan niya si Elisabetta at ginantimpalaan niya ito sa pamamagitan ng pagpapakain kay Simon. Sa umaga, nagsasaliksik ang pari at nakahanap ng larawan ni Vlad. Nang maglaon, tinawag siya sa klinika at sinabi sa kanya ni Dumont na nawala si Maria. Si Simon ay naging vampira at nakatali sa isang kama. Napansin ng pari ang mga pangil ni Simon at isang napakalakas na pabango sa kanyang damit. Nang ibinahagi ni Dumont ang paglalarawan ng nanghihimasok na kumuha kay Maria, napagtanto ng pari na nasa panganib si Mina. Sa boarding house, binuksan ni Mina ang pinto ng makarinig siya ng katok at laking gulat niyang makita ang isang malusog na mukhang Maria, na nagsabi sa kanya na pinaalis siya ni Dumont. Ipinaliwanag ni Maria na mayroon siyang kaibigan na sabik na makilala si Mina at pinalitan siya ng mas magandang damit. Pumunta ang mga babae sa isang hotel kung saan naghihintay si Dracula. Napaiyak siya nang makitang muli ang mukha ng asawa. Pagkatapos polanan ng mga papuri si Mina, hinalikan ni Dracula ang kanyang kamay, dahilan upang makita niya silang magkasama. Dahil medyo hindi komportable, binawi ni Mina ang kanyang kamay at umalis kasama si Maria para magsaya sa festival. Sinusundan sila ni Dracula habang tinatangkilik ng mga babae ang pagkain, inumin, laro,
palabas tungkol sa pekeng sirena, at cute na hayop. Pagpasok nila sa isang haunted house, aksidenteng nahati ang mga babae at naligaw si Mina. Napasigaw siya nang magulat siya sa isang pekeng kalansay at agad na sumulpot si Dracula sa kanyang tabi upang gabayan siya palabas. Sa shooting booth, tinuruan siya ni Dracula kung paano bumaril at sa kanyang yakap, may ibang pananaw si Mina sa nakaraan. Pagkatapos, inanyayahan sila ni Dracula na magpahinga sa kanyang silid sa hotel habang naghihintay sila sa palabas ng paputok. Nag-usap sandali sina Mina at Dracula at ipinakita niya sa kanya ang maliit na music box. Nang tumugtog ng kanta, nakita ni Mina na pamilyar ito at nagsimulang magkaroon ng mga pangitain ng pagiging Elizabetha. Agad siyang umatras at inakusahan si Dracula ng paglalagay ng spell sa kanya. Sinubukan ni Dracula na ikwento sa kanya ang tungkol kay Elizabeth at ang kanyang pag-asa para sa kanyang muling pagkakatawang tao, ngunit iginiit niya na siya lang si Mina. Tinapos niya ang kanilang usapan sa pamamagitan ng pagregalo sa kanya ng music box. Pagkatapos ay hinayla ni Maria si Mina para manood ng fireworks show. Sa pagtatapos ng gabi, inihatid ni Dracula si Mina pauwi, iniwan siyang may malaking ngiti. Ngunit ang kanyang kaligayahan ay napalitan ng pagkabigla nang matagpuan niya ang pari at si Dumont na nag-aalaga sa isang may sakit na si Jonathan sa sala. Sinabi sa kanya ng pari kung ano ang nangyari sa kanyang kasintahan, ngunit tumanggi si Mina na maniwala na maaaring maging malupit si Dracula. Kaya, kailangang ipaliwanag ng pari na si Dracula ay isang vampira na kumakain ng dugo ng tao at gumagamit ng pabango upang kontrolin ang kanyang mga biktima. Sinuri niya ang kanyang leeg at nakahinga siya ng maluwag nang wala siyang nakitang bakas ng kagat. Si Mina ay nagmamadaling pumunta sa kanyang silid upang umiyak ng pribado at tuluyang binuksan ang music box. Paulit-ulit niyang nakikita si Elizabetha at nababaliw na lamang ito nang lumitaw si Dracula sa tabi niya. Hiniling ni Mina na umalis siya, kaya sinubukan ni Dracula na umakyat sa bintana. Pagkatapos ay sinimulan niyang akusahan siya na niloloko siya. Kaya tiniyak ni Dracula sa kanya na hindi niya ginamit ang pabango sa kanya at itinapon ang bote sa apoy. Susunod, binanggit niya ang pagsipsip ng dugo, na inamin ni Dracula na ginagawa niya, ngunit nangako na hindi siya magiging biktima nito. Nagsimulang damyugo ang ilong ni Mina. Kaya kinuha ni Dracula ang dugo gamit ang kanyang mga daliri at dinilaan ito. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang kamay at sinabihan siya ng mga romantikong bagay habang bumabalik ang mga pangitain. Nang marinig ang mga huling salitang sinabi niya kay Elizabetha, sa wakas ay tinanggap ni Mina ang mga alaala bilang kanya at tinawag niya si Dracula na kanyang mahal bago ito hinalikan. Nadumihan sila at humihingi rin si Mina ng immortalidad. Kaya, kinagat siya ni Dracula para mabago siya. Sa sandaling iyon, naamoy ng pari ang parehong pabango na nakita niya sa ospital at napagtanto na si Dracula ay nasa bahay. Kumuha siya ng baril at nagmamadaling pumunta sa kwarto ni Mina nang makitang wala itong laman. Iniisip ng pari at ni Dumont na malamang na dinala ni Dracula si Mina sa kanyang kastilyo at pumayag si Jonathan na dalhin sila doon. Samantala, muling nakipagkita si Maria kay Henry. Siya ay napakamapagmahal sa kanya bilang isang paraan upang panatilihing magambala siya. Nang kagatin na niya ito, hinarang siya ng grupo ng pari. Galit na umuungal si Maria at naghahanda sa pag-atake, kaya binaril siya ng pari. Gayunpaman, mabilis na nakabawi si Maria at sinaktan si Henry bago hulihin ang pari upang subukang patayin siya. Nakahanap si Jonathan ng espada sa dingding at agad itong ginamit para putulin ang ulo ni Maria. Dahil nanginginig pa, kumuha ng krusipiho ang pari at sinaksak ang puso ni Maria para patayin siya ng tuluyan. Sa Romania, isang grupo ng mga tagapaglingkod ang nag-iiwan ng kabaong sa loob ng kastilyo. Lumabas dito sina Dracula at Mina, at binibigyan niya siya ng paglilibot sa kastilyo. Matapos makilala ang mga gargoyle, pinatugtog ni Mina ang musika mula sa kahon at isinuot ang damit ni Elizabetha. Sa gate ng kastilyo, dumating na ang pangkat ng pari kasama ang ilang sundalo. Hinihintay nilang umalis ang mga katulong at nagmamadaling pumasok para panatilihing bukas ang gate para makapasok sila sa loob. Isang sundalo ang bumaril sa harap ng pintuan habang ang mga lalaki malapit sa kagubatan ay nagpaputok ng mga kanyan, na naging sanhi ng pagkawasak ng maraming bahagi ng kastilyo. Sinabihan ni Dracula si Mina na manatili sa silid habang lumalabas siya upang lumaban, ngunit natatakot si Mina dahil sinisira ng mga kanyan ang kanyang kisame. Bumaba ang mga gargoyle upang labanan ang mga sundalo, sunod-sunod silang tinabagsak. Gayunpaman, mas marami ang hukbo kaysa sa kanila, kaya hindi mahirap para sa mga tao na patuloy na sumulong at sakupin ang kastilyo. Ginagabayan ni Jonathan ang kanyang mga kaibigan sa basement room habang hinahanap ng mga sundalo ang itaas na palapag. Nakita ni Mina ang pagdating nila at nilock niya ang kanyang pinto. Sa basement, pinaputukan ng mga sundalo ang kabaong. Sa kasamaang palad, lumitaw si Dracula sa likod ni Jonathan at pinatumba siya habang tinatawag siyang walang utang na loob. Pagkatapos, sinimulan niyang labanan ang mga sundalo gamit ang isang espada.
Mabilis na gumagalaw sa kanila ng may tumpak na mga welga upang ibagsak sila ng paisa-isa. Di nagtagal, mas maraming sundalo ang dumating, ngunit mabilis din silang pinapatay ni Dracula. Ginagamit ni Henry ang distraction na ito para barilin si Dracula ng 2 baril ng sabay, ngunit wala itong nagawa. Tumalon si Dracula sa kanya at kinagat ang kanyang leeg. Sa isang pitik ng kanyang kamay, isinara ni Dracula ang pinto upang pigilan ang mas maraming sundalo na dumating at hinawakan ang pari sa punto ng espada. Sinabi ng pari kay Dracula na hindi kailanman nais ng Diyos na siya ay pumatay para sa kanya dahil ayaw ng Diyos na masira ang kanyang nilikha. Kapag ang mga tao ay pumatay, ginagawa nila ito para sa kanilang sarili. Nang sabihin ng pari na siya ay ipinadala ng Diyos upang iligtas si Dracula, itinuturo ng bilang na ang kanyang tanging kaligtasan ay si Mina. Gayunpaman, sinabi ng pari na si Dracula ang magiging kapahamakan niya. Nang marinig si Mina na sumisigaw sa kanyang silid, si Dracula ay nagmamadaling tulungan siya at hiniling sa kanyang mga gargoyle na bigyan siya ng oras. Habang nakikipaglaban ang mga gargoyle sa mga lalaki sa bulwagan, pinapatay ni Dracula ang lahat ng mga sundalo sa quarter. Nang makababa na silang lahat, pumasok siya sa silid upang muling makasama si Mina sa isang yakap. Sinubukan ng pari na sundan siya, kaya isinara ni Dracula ang pinto. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ng pari na kung talagang mahal niya ang kanyang asawa, dapat niyang gawin ang tama. Hindi pinansin ang pakiusap ni Mina. Umalis si Dracula sa silid at ikinulong si Mina sa loob. Siya ay sumandal sa pintuan, at ang pari ay nanalangin sa kanyang Diyos habang ibinabato ang puso ni Dracula ng isang tulos upang patayin siya. Pagkatapos, tinaladkad siya ni Mina papunta sa silid para makapagbahagi sila ng mga huling salita ng pag-ibig bago bumaling si Dracula bilang abo. Namatay ang lahat ng ilaw sa kastilyo at ang mga gargoyle ay naging mga anak ng tao. Hinanap ni Jonathan si Mina at nadatnan itong umiiyak sa mga abo na ngayon ay lumilipad. Napagtanto na nawalan siya ng pagmamahal, umalis si Jonathan. Sa labas ng kastilyo, kumalat sa hangin ang mga abo ni Dracula. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.